Okay, so mga kaibigan, magandang gabi po sa ating lahat at ngayon po ay alas 8:52 na ng gabi, Philippine Standard Time ay sasanyo na po ang programang Tropa. Tayo po ay naka-remote live streaming at medyo wala tayong visual ngayon dahil medyo nagloko no yung ating camera. Anyway, magandang gabi po sa inyo at welcome sa programang Tropa. Siyempre ako pa rin yung magiging kasama, Rosel Lopez. At yun, pero bago yan mga kaibigan, may tutungay natin sa inyo yung ginawang Pandesal Forum dyan po sa Kamuning sa Quezon City kung saan ay naging panauhin doon yung iba't ibang grupo ng transport group. Hinggil nga po ito doon sa phase out ng mga jeepney. Maya-maya lang po yan. Pero bago yan mga kaibigan, mga katropa, magandang gabi po sa ating mga katropa na nakatunghay ngayon, ano? At medyo kulang din tayo sa monitor kaya medyo hindi ko na maiisa-isa. At mamaya ay babatiin muna natin ang happy birthday. Ito po si Teo, no? Na apo po ng ating katropang si Bayan Jogrades at si Mimi Jogrades. Maya-maya lang po. Siyempre, anak po ito ng aking inaanak na si Charlotte, no? At yun, medyo lolo na tayo. Okay mga kaibigan, at sandali lamang babatiin natin itong si Teo na nagdaos ng kaarawan ng kanyang first birthday, no? Kahapon po, araw ng Sabado, ika-24 po ng buwan ng Agosto. Sandali lamang po. Okay, so yan mga katropa, yan po si Teo, no? At yan po yung nag-birthday. Kung tawagin po yan ni Paring Bayan ay si Bruno. Pero kita niyo mga ganda lalaki, no? Mahal sa amin ang lolo niya. Siyempre, talagang gano'n. Kaya happy birthday sa iyo, Teo. At sana'y lumaki kang mabait na bata. Okay, so mga katropa, tuloy-tuloy tayo sa ating programa Tropa, remote live streaming. Siyempre nandito tayo sa lalawigan ng Lacbulax. At tuloy na sinabi natin sa inyo, yun nga po ay itutungay natin sa inyo yung ginawa pong forum dyan po sa Quezon City na ito po may kaugnayan sa transport group, yung pagpe-face out po ng mga jeepney. At ito po pinangunahan na isang premyadong kolumnista, walang iba kundi si Sir Wilson Flores. So mga kaibigan, panoorin natin at pwede po kayong magbigay ng inyong komento. Narito po. Shockingly among children din. Ang topic natin today, forward with PSFM, Philippines Smoke-Free Movement, securing healthier generation through tobacco-free learning spaces. Pinopromote natin dito ang mas healthy na environment na sana walang vaping, walang smoking sa mga eskwelahan, mga learning spaces. Ang mga speakers natin, makakilala ko one by one later on. Tapos magkikwento sila. At the beginning, may opening statement from every speaker natin, mga panelists. Papakilala ko one by one. Then in your opening statement, pagkisabi nyo bakit importante itong advocacy ninyo, anong situation ng smoking among children and young people. By the way, bago tayo mag-start, papakilala ko sila. After opening statement ninyong lahat, welcome ang media to ask questions. Dito sa Pandesal Forum, yung mga media here, and also media watching via Facebook Live, also via Zoom. By the way, before we start, gusto ko lang i-mention na today is International Youth Day. Kaya natin pinili itong araw na to, itong mga magagaling na NGO led by the Philippines Smoke-Free Movement, PSFM. Pinili itong araw na to. We chose this day because today, August 12 is International Youth Day. Let us begin by inviting the speakers. Of course, welcome to our media friends.
the first speaker to give an opening statement about the situation, about your cause. Ms. Risa Duro is the National Coordinator ng Philippine Smoke Free Movement or PSFM. Don't forget yung hashtag nila today sa social media ninyo, forward with PSFM. Yung forward, may number 4 sa unahan. Forward with PSFM. Welcome, Ms. Risa Duro, National Coordinator, Philippine Smoke Free Movement. Hello po. Salamat po sa Hello? Hello? Ayan po. Maraming salamat po ulit, Sir Wilson. At magandang araw po sa ating lahat, sa ating media po na narito, sa mga manonood, sa ating mga health partners din po na narito, mula sa PLCPD, mula sa Social Watch, mula sa PSFM Youth, at of course, mula sa Baguio City kay Doc Donna. Ulitin po natin maligayang buwan po ng Agosto. Ngayong Agosto rin po ay bukod po sa International Youth Day ay meron din po tayong tinatawag na National Lung Month. Kaya naman po importante itong ating press con ngayong araw para pag-usapan ang estado ng mga polisiya ng smoke-free bakery sa Pilipinas. Ako po ulit si Risa Duro, ang National Coordinator po ng Philippine Smoke-Free Movement o PSFM. Noong nakaraang buwan lamang po ay ibinagdiwang ng PSFM ang kanyang ika-4 na taon sa pagsusulong ng malusog na hangin sa bansa. Malayo na po ang ating narating, pero marami pa tayong magagawa upang protektahan ang sambayan ng Pilipino laban sa sigarilyo at vape. Nagsimula po tayo noong 2020 sa kasagsagan po ng pandemic. Ang nais lamang po natin noon ay paigtingin ang healthy living choices sa kalagitnaan ng pandemic gamit ang pag-iwas sa paninigarilyo at vaping. Napansin din natin na tila ginagamit ang tobacco at vape industry ang salitang smoke-free upang ibenta ang kanilang mga produkto na dagdag pisyo sa ating mga kababayan. Ngunit hindi po tayo pumapayag dito. Tayo mga health advocates, kasama pa ang ilang organisasyon, ay itinayo ang Philippine Smoke-Free Movement upang sabihin na tayo ang totoong smoke-free. Tayo ang totoong lumalaban upang maging healthy ang mga Pilipino. Tayo ang nagsasabi na ang tanging alternatibo sa pisyo ay ang hindi paggamit nito. Hindi alternatibo ang vape. Again, uulitin ko po, hindi alternatibo ang vape. At hindi rin alternatibo ang kahit ano pa mang fake at toxic smoke-free products. Kaya naman po, malaki ang pasalamat namin na malaki at malakas ang suporta ng ating mga health partners sa gobyerno tulad ng bago nating Undersecretary mula sa Kagawaran ng Edukasyon o DepEd na si Senator Sonia Angara sa walang sawang pagsuporta upang maging smoke-free at vape-free tayo. Mati na rin po ang isa sa gold standard na LGU na Baguio City kasama si Dr. Donovan Panes na handang magbigay gabay sa iba pang LGU. Sa ngayon po, meron na tayong higit kumulang na 100 membro organisasyon mula sa iba't ibang sektor upang palakasin pa ang kampanya laban sa bisyo at laban sa bisyong yoserve. Tuloy-tuloy po tayo sa paglaban upang pumasa ang mas komprehensibong batas at ordinansa laban sa paninigarilyo at pag-vape sa mga pampublikong lugar base sa standards o panuntunan ng World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control or WHO FCTC. Kasama ang PSFN sa paghimok sa ating mga mambabatas upang pumasa ang House Bill 5315 o smoke-free bill at mga smoke-free at vape-free ordinances sa mga syudad at munisipalidad. Tayo rin po sa PSFM ay lumalaban upang mas mapalakas pa ang kamalayan ng kabataan sa mga eskwelahan laban sa vape at yosi. Alam naman po natin na ang next target customer ng industriya ay ang mga kabataan. Kaya naman naglunsad tayo ng Tobacco-Free Universities and Schools or TOFUS po kung tawagin, campaign sa ilang eskwelahan sa Metro Manila upang habang bata pa ay protektado na ang mga kabataan sa fake news na dala ng industriya, lalo na nauusong vape.
Kasama po natin dito sa campaign na ito ang mga school officials, student governments, LGU at barangay officials. Kasama na rin ang sangguniang kabataan, mga kapulisan, mga magulang, at iba pa upang masigurado na komprehensibo ang proteksyon ng mga mag-aaral. Upang mas mapalakas pa ito, kami po ay nananawagan sa bagong kalihim ng Department of Education na si Secretary Sonny Angara upang mas palakasin pa ang tobacco control sa education curriculum. Kami po ay nababahala sa dumadaming vape users sa mga kabataan at napakalaki po ng inyong magagawa upang ang pagkakaroon ng isang henerasyon ng kabataang Pinoy upang maiwasan ang pagkakaroon ng isang henerasyon ng kabataang Pinoy na addict sa nicotine. Sa loob po ng 4 na taon ay marami tayong nagawa. Ngunit sa tulong ninyong lahat, mas marami pa tayo makakamit sa mga susunod pa na mga taon. Asahan niyo po na ang Philippine Smoke-Free Movement ay kapit-bisig upang labanan ang bisyo na pumapatay sa ating mga kababayan. Sabi nga po ng team song ng PSFM, say no to Yossi, say no to Isig, say no to vape, go smoke-free. Maraming salamat po. Thank you very much, Ms. Risa Duro. 4th anniversary ng Philippine Smoke-Free Movement, yung mga plano nila. Thank you very much. Next, magsasalita, Ms. Bea Laresa, youth member siya of Philippine Smoke-Free Movement, to talk to us about youth insights galing naman sa kabataan. Ano ang trends in smoking and vaping in the Philippines today at saka anong appeal niya? Ms. Bea Laresa, PSFM Youth. Hello. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Bea, isang youth advocate na lumalaban para sa smoke-free at vape-free na kapaligiran. Bilang miyembro ng Philippine Smoke-Free Movement, proud po ako na sa loob ng 4 na taon, lalo pang lumalakas ang ating advokasya upang protektahan ang kapwa ko kabataan laban sa toxic at deadly na Yossi at vape. Sabi nga po na aming mga kabataan, kapag toxic, iwan mo na. Ganoon din po sa mga bisyo. Hindi tayo papayag na may mga toxic na samahan sa mga kabataan sa Yossi at vape. Pero hindi po ito ganon kadali. Marami pong humahadlang para hiwalayan ng kapwa ko kabataan ang toxic na bisyo na ito. Pansin naman po natin na pinapalakas ng industriya ng tobacco at vape ang kanilang marketing upang lokohin ng mga kabataan at tuluyang maadik sa nicotine. Isa po ako sa maraming kabataan na naging biktima ng vape noong 2021. 16 years old po ako nung una kong naranasang gumamit ng vape. Nagsimula ito sa simpleng ayaan ng barkada. Bumibili po kami noon ng vape sa isang kilalang online shopping app. Mas madali kasi kaming makakabili dito dahil hindi naman malalaman ng mga sellers na kami ay mga minor de edad. Sobrang accessible ng vape sa online. Lalo na at madaling dayain ang edad sa mga ganitong apps. Bakit kami nag-vape? Sa tingin kasi namin noon, ang cool at saka akala namin hindi siya kasing delikado ng sigarilyo. Mabango rin kasi siya at may iba-iba siyang flavors na available. Natatandaan ko pang na ang paborito kong flavor ng vape ay grapes. Diba? May pa-flavor na po sila ngayon talaga. At ang bango rin kasi nito at amoy candy. Tumagal yung pag-vape ko ng 1 taon. Natigil ito dahil sa isang webinar na sinalihan ko. Since pandemic, uso noon ang mga free webinars. Doon namulat ang aking kaalaman sa negatibong dulot ng vape. Lalong-lalo na ang pamamalakad ng tobacco industry. Simula noon, hindi na ako umorder online ng vape at tinapon ko na lahat ng vape na meron ako. Totoong nakaka-addict ang vape. Mabuti na lang at natutuhan ko ring mag-control, kaya madali na rin po akong nakakalas dito. 2022 ako natigil at kasabay nito ang pagiging miyembro ko ng PSFM o ang Philippine Smoke-Free Movement.
mayroon ako mga kaibigan na isang youth advocate din dito. Kaya sinama nila ako sa isang event ng PSFM noon. Dito, mas lumalim at umigting ang advokasya ko para sa smoke-free na Pilipinas. Kung sa isang discussion ay kaya na nating makapang-impluwensya sa ating advokasya, paano pa kaya kapag mismong gobyerno natin o ang mga kilalang influencers ang nanawagan para makamit ang smoke-free na bansa? Nakakaalarma na marami pa rin pong gumagamit ng yosi at vape. Ayon ho sa Global Youth Tobacco Survey, isa sa bawat 8 na estudyante ang gumagamit ng sigarilyo. Mas marami naman sa vape na isa sa bawat 7 na estudyante ang gumagamit. Sa amin pong advokasya, mayroon pa kaming nakikita na 7 na taong gulang, mga 7 na taong gulang na gumagamit na agad ng vape. May mga vape shops pong malapit sa labas ng mga pampublikong elementary at high school na paaralan sa aming syudad. Pinagbibentahan nito ang mga kabataan, which is sa kanilang mga target market ng kanilang mapanirang kalusugan na negosyo. Bilang isang youth advocate, ito po ay nakakabahala. Alam na po nating lahat na masama ang sigarilyo. Sa kabilang banda, pinapalaganap ng industriya ang fake news na less harmful daw ang vape. Fake news po ito. Isang malaking red flag ang panloloko sa mga kabataan para lamang kumita. Sa kapwa ko kabataan, huwag po tayo papayag na lokohin tayo at malulong sa masamang bisyo, kagaya ng pag-vape at pag-yosi. Ang mga flavors at iba pang marketing strategy ay iisa lamang ang layunin. Ito ay lokohin ng mga kabataan at maging customer ng industriyang habang buhay. Nananawagan po ako na mas pag-igtingin natin ang kampanya laban sa flavors at iba pang regulations sa vape. Sana ho, maging totoong pro-youth at pro-health po ang ating mga pangkalusugang polisiya at hindi pro-profit ng industriya. Isama na rin natin ang pagpapaigting sa smoking at vaping ban sa mga pampublikong lugar. Dapat ay hindi maging normal sa mata ng bata na makakita ng bisyo sa kanilang kapaligiran. Dagdag proteksyon na rin po ito laban sa second-hand and third-hand smoke and vape or aerosol. Sa panahon ng social media, nananawagan din ho ako sa mga content creators at influencers na huwag basta-bastang mag-promote ng vape o kahit na anong bisyo. Mayroon pong mga bata na nanonood at naniniwala sa inyo. Huwag niyo pong ibenta ang kalusugan ng libo-libong kabataan na nanonood at naniniwala sa inyo. Para sa mga influencers, sana maging good influence po tayo. Umaasa po ang mga kabataan sa ating lahat. Maraming salamat po. Maraming salamat sa kay Miss Bea Laresa, PSFM Youth. Marami tayong tanong mamaya, paki-ready lang mga tanong ninyo. Susunod na speaker natin, Miss Maria Aurora Kilala. She is from Philippine Legislators Committee on Population and Development. She is the Deputy Executive Director. Ang pag-uusapan niya is CPA, the passage of, and then bago siya magsalita pala, we have a short message from Department of Education Secretary Sani Angara. Nakalimutan doon. May message tayo from Education Secretary Sani Angara, the new Education Secretary. Busy siya sa school opening kung hindi gusto niya pumunta. Education Secretary Sani Angara.
may short message siya. Just a friendly reminder to keep our schools free from pain and tobacco. Very short message. Tinext ko siya, sabi niya kasi school opening busy sila ngayon. Kaya hindi sila makadalo. Pero supporter siya of no smoking, no vaping. Keep our schools free from pain and tobacco. Sabi niya, keep our schools smoke and vape free. Thank you very much, Senator Edgardo Sani Angara. Next, we'd like to invite to speak about the passage of HB 5315 to protect students and children and to review RA 11900, Philippine Legislators Committee on Population and Development. She is the Deputy Executive Director, Maria Aurora Kilala, for her opening statement. Magandang umaga po. Ang Philippine Legislators Committee on Population and Development ay binubuo ng mga magbabatas mula sa Senado at kapulungan ng kinatawan. At sa kasalukuyan kami rin po ang convener ng Child Rights Network, ang pinakamalaking alyansa ng mga child rights organizations sa ating bansa na united sa pagsulong ng mga batas para sa mga bata. Happy 4th anniversary sa Philippine Smoke-Free Movement at ang PLCPD at CRN ay nakikisa sa paggunita ng International Youth Day. Sa araw na ito, ating kinikilala ang mga kabataan bilang katuwang o partners in development. At ang araw na ito ay isa ring oportunidad para mapag-usapan natin ang mahahalagang issue na kinakaharap ng mga kabataan, particularly sa ating bansa. Bilang isang organisasyon working to pursue population and human development, meron lang po akong konting i-share na information about our country's population. Alam niyo po ba na ang Pilipinas ay undergoing a demographic transition? And today, our nation has the largest generation of young people in our history. Mahigit 30 million po ang populasyon ng 15 to 24 years old sa ating bansa. O ito ay higit sa 25% ng total population of the Philippines. And it is therefore important dahil 25% ng ating populasyon ay mga kabataan 15 to 24. It's important to invest in education, healthcare, and employment to harness the potential of yung tinatawag nating demographic dividend. At ito ay para sa ating kinabukasan din. And the youth is indeed the hope of our nation. Pero para marating ang mga minimiti natin para sa kanila at para sa ating bayan, kailangan nating alisin ang mga hadlang sa kanilang potensyal. At isa na po dito, ang kinakaharap ngayon ng mga kabataang Pilipino, tobacco epidemic, smoking epidemic, at vaping epidemic or vapidemic. Bagamat bumaba ang smoking prevalence sa ating bansa, dulot na rin ang iba't ibang interventions sa nakaraang dekada, kagaya ng mga sin tax reforms, graphic health warning law, at iba pang mga batas at polisiya na inisyo ng sunod-sunod ng ating mga nagdaang presidente, may mga bago at matinding hamon tayong hinaharap, lalo na ang mga kabataang Pilipino. Maraming kabataang Pilipino ang exposed sa second-hand smoke sa kanilang mga tahanan, sa public places at kahit sa mga lugar na malapit sa paaralan. Sabi po ng Global Youth Tobacco Survey noong 2019, at almost 30%, 29.3% ng mga kabataang Pilipino, 13 to 15 years old, ang exposed sa tobacco smoke sa kanilang mga tahanan. Mas mataas po yung sa kahit anong public place, this is 41.7%. At sa any outdoor public place, 45.2%. At kahit nabawal sa mga paaralan at matagal na ang batas natin dito, sabi ng 62.7% ng mga estudyante 13 to 15 years old ay nakakita sila ng mga naninigarilyo sa loob ng kanilang paaralan o kahit sa labas pero nasa school property pa rin. So, malinaw no, na mayroong paglabag at hindi pagsunod sa ating bansa, sa ating batas. Marami rin sa kanila ang may access at malayang nakakabili ng sigarilyo mula sa tindahan kahit malinaw na ipinagbabawal ito ng batas.
Nakakabahala ang dami ng mga batang naninigarilyo o gumagamit ng tobacco products. Sabi ni Bea kanina, 1 out of 8 ang naninigarilyo o gumagamit ng any tobacco product at 1 out of 7. So mas marami na ngayon ng vapers. 1 out of 7 gumagamit ng vapes. At ayon sa pinakabagong datos, nagulat ang DOH ng unang-unang evaluate sa ating bansa. Ito po ay kaso ng isang 22-year-old na athlete. So supposedly, meron siyang healthy lifestyle. Wala siyang comorbidities, wala siyang sakit. Pero namatay siya after daily use of vape for 2 years. So itong mga ito ay nakakapanlumo. These are manifestations of our failure as a society and as a nation. At it breaks my heart to say this during the International Youth Day, but we have failed to protect Filipino children and youth. We have failed to protect their health. We have failed to protect their right to a healthy environment. We have failed to protect them from the predatory tactics of an industry that targets them for a lifetime of nicotine addiction. Ngayong araw, isa itong magandang paalala sa atin na hindi pa huli ang lahat. At panawagan namin sa PLCTV, CRM, Philippine Smoke-Free Movement at aming mga kasamahan sa network na ito. Ang mga sumusunod. Una, para sa mga magulang at mga nakatatanda. Maging mabuting halimbawa tayo sa mga kabataan. Maging huwaran tayo at sana ay maigabay natin sila para maiwasan na magkaroon ng ganitong bisyo, paninigarilyo at vaping. Para sa mga kabataan, for children and youth, huwag na kayong mag-umpisa. Don't smoke, don't start smoking, don't vape. At focus on activities that will help you fulfill your full potential. At para naman sa mga government agencies and local government units, government agencies na merong responsibilidad na maggabay sa ating mga kabataan kagaya ng DepEd, magbantay sa ating kalusugan kagaya ng DOH at DILG at panawagan din namin sa local government units ang strict implementation ng mga safeguards in existing laws to protect children and youth. Mahigpit na ipatupad ang mga safeguards na ito na matatagpuan sa umiiral na batas. Bawal manigarilyo at mag-vape sa mga pampublikong lugar. Matagal na po ito. Bawal magbenta ng sigarilyo at vape sa mga bata at sa mga lugar na malapit sa paaralan at iba pang lugar kung nasa ng mga kabataan. Bawal mag-advertise kahit saan at bawal magbenta online. Para naman po sa mga mambabatas, alam namin busy-busy na kayo. Nasa last regular session na tayo ng 19th Congress at malapit na ang eleksyon, tiling na po sa October. Please act decisively and urgently on pro-health and pro-children and pro-youth tobacco control measures in the 19th Congress. Hindi pa po huli ang lahat at kahit na meron tayong mga batas na hindi namin sinang-ayunan, kagaya ng vape law or RA 11900, pwede pa po itong itama at pwede pang ayusin ang mga kahinaan ng batas. Ipasa ang mga panukalang batas na mag-iingat sa kalusugan ng mga kabataan at sa kanilang kinabukasan. So, iisa-isahin ko lang po yung mga batas na gusto natin idulog sa Kongreso. Una, ang Smoke-Free Environment Bill, House Bill 5315 sa House of Representatives. Ito po ay nagpapalawig sa smoking ban in public places and in closed spaces. Tinatanggal ang indoor designated smoking areas. Pinapalawig ang kapangyarihan ng mga local government units to declare their own smoke-free places at bumubuo ng smoke-free task forces. At syempre, maglalagay ng pondo para sa implementasyon ng tobacco control measures, particularly smoke-free environments. Pangalawa, meron po tayong mga panukalang batas ngayon sa Kongreso na nag-e-expand o nagpapalawig ng access restriction to protect children and youth from tobacco. Kasama na rin po dito yung pagpapalawig ng restriction sa pagbebenta ng mga produkto beyond 100 meters of the school perimeter. Meron po ngayong nakasalang 600 meters yung kanyang pinopropose, pero hindi pa po ito napapag-usapan sa committee. At meron din po mga nakasalang na bills sa pagpapataas ng edad ng restriction sa pagbili at paggamit ng mga produktong ito mula sa 18 hanggang sa 21 years old. Actually, for vaping, ibabalik lang po yun kasi dati 21 na po yun. At huli,
nananawagan po kami para i-review at i-amend ang vape law o RA 11900 para ibalik sa mas mataas na edad ang access restriction from 18 to 21. Ibalik sa poder ng Food and Drug Administration ang regulasyon ng mga produktong ito at ito ay i-regulate bilang health hazards o pharmaceutical products at hindi bilang regular consumer products. At siguraduhin umiiral ang ban sa flavors na ginagamit ng mga manufacturers na kadalasan ay attractive sa mga kabataan. Children and youth deserve the best that the world has to offer. Para sa Child Rights Network na nagsusulong ng mga batas, para mailagay sa puso ng batas ang mga bata. At ang PLCPD naman na kumikilos para matiyak na matatamasa natin ang demographic dividend. Dahil sa dami ng ating populasyon among the youth, mahalagang matiyak ang kalusugan ng mga kabataan. Let's all work together to ensure a future free from the ills of tobacco. Happy International Youth Day. Thank you very much. Thank you very much kay Ms. Aurora Kilala from the Philippine Legislators Committee on Population and Development for her advocacy and mga details. Later, pag-usapan natin sa question and answer with our media friends. Last but not the least, magsasalita, we have Dr. Donabel Tubera Panes, taga Baguio City siya. She is the coordinator ng Baguio City Smoke-Free Task Force, Tobacco Control Program Coordinator. Pag-uusapan niya anong ginagawa ng sikat na syudad ng Baguio to uphold regulations safeguarding schools against tobacco industry influence. Welcome, Dr. Donabel Tubera Panes. Thank you, Sir Wilson. Good morning. I am Dr. Donabel Tubera Panes. I'm the city epidemiologist of Baguio City. So as an epidemiologist, we study determinants of diseases. So yan po ang tinitignan ko, ang trabaho ko po ay tignan ano yung mga risk factors, why are people getting sick and why are people dying. I'm also an assistant professor at the School of Medicine at the City of Baguio. And lastly, and most importantly, I am a mother of three. Danella, who's 17, Zayn, who's 15, and I have an 8-year-old girl, Cassie. So I came here both as an epidemiologist and a professor, and most importantly, as a mother. So you can see in this video the event that we have conducted last August 8th on how we have hated cigarette and vape in the city of Baguio. What we can do to stop these laws, and we use of who are people smoking over the from 23.6% in 2009 to 12.5% in 2019. This is because of laws like sin tax in 2012 and health warnings in 2015, which were supported strongly by our Senator Pia Cayetano. Our past president has supported campaigns to keep places free from smoke. This has led to two important orders. The Executive Order 26, which made sure the whole country followed smoke-free rules, and a law that made sure vaping was not allowed in many places. These laws help people understand how harmful vaping can be. In our local government, Baguio City, these national declarations boost our efforts to smoke-free and vape-free campaigns. They help us stay strong in enforcing rules against smoking and vaping. Our city mayor, Mayor Benjamin P. Magalong, has clear priorities. We've kept our commitment to these smoke-free programs strong and steady. The journey of our city to become one of the best practices in terms of smoke-free policy implementation dates back in 1966, 2 years after the U.S. Surgeon General declared that smoking kills. This is a product of the concerted efforts of our community who desired a healthful environment for all, especially the youth. Our local government, with the active support of our City Health Office,
to address the growing number of tobacco-related diseases, and our partners from the civil society whose support in defending the smoke-free program of the city has never wavered through the years. Being a smoke-free city is not a quick trek to a hilltop, but a never-ending climb to mountains of challenges. From challenges to policy development to weaken our policy, to challenges in governance because of competing priorities for resources, and even resistance of certain groups to its enforcement. Challenging but worth every bit of sweat, knowing that our youth will live in a community healthier than what we know of, safer than one we grew up with. I implore your commitment to push through a collective goals toward smoke-free Philippines. The effort to create a smoke-free environment should never be seen as a lonesome and